Sa harap ng libu-libong mayayamang tao sa Maynala, tinanggalan nila ako ng danggal at ibinigay ang pwesto ko sa kabit ng asawa ko. Ang akala ni Doña Teresa at Julian, natapakan na nila ang pagkatao ko ng buo. Hindi nila alam ang bawat pisong ginagastos nila sa marangyang okasyong ito ay huling perang hawak nila bago ko bawiin ang lahat. Malakas ang tunog ng mga basong nag-aagawan ng tagay sa loob ng Grand Ballroom ng Peninsula Manila. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang luskaw na ilaw ng mga kristal na chandelier, at ang malalakas na tawanan ng mga kilalang pamilya mula sa Forbes Park at Dasmariñas Village ay dapat sana'y pagdiriwang ng aming 3 anibersaryo ng kasal ni Julian. Ngunit sa halip na ako ang tumayo sa tabi ng aking asawa sa gitna ng entablado, nakaupo ako sa isang maliit na lamesa sa pinakasulok ng bulwagan, malayo sa mga ilaw at mga mamahaling palamuti. Sa pangunahing lamesa sa gitna ng silid, nakaupo si Julian Mendoza na may malawak at proud na ngiti sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi ay hindi ang kanyang legal na asawa, kundi si Isabela, isang babaeng nakasuot ng nakasisilaw na pulang gabi na tila ba siya ang tunay na reyna ng gabing yon. At sa mga bisig ni Doña Teresa Mendoza, ang aking biyena, nakilala sa kanyang pagiging matapobre at malamig ang puso, ay isang sanggol na lalaki na may suot na maliit na taksido. Hawak ni Doña Teresa ang mikropono, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang may kasamang matinding pagmamalaki. Sinabi niya sa lahat ng mga bisita at mamamahayag na ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng anibersaryo ng pamilya, kundi ang opisyal na pagpapakilala sa bagong tagapagmana ng Mendoza Corporation, ang anak ni Julian kay Isabela. Ang bawat salita ng matandang babae ay parang kutsilyong dumaan sa aking dibdib. Tumingin sa akin ang mga bisita sa paligid. May ilang matang naawa, ngunit mas marami ang mga matang ng uuyam at nagbubulungan sa aking likuran. Si Felicidad Monteverde, ang sikat na abogado at financial expert na pumasok sa pamilyang ito upang iligtas ang kumpanya ng kanyang sariling angkan, ay ginawa lamang palapagsakan at takib-butas ng pamilyang Mendoza. Pumikit ako ng mariin habang mahigpit na hawak ang aking baso ng tubig. Naalala ko ang 3 taon ng aking buhay na itinapon ko sa pamilyang ito. 3 taon ng walang patid na pagpupuyat, pag-aayos ng mga gulong utang ng Mendoza Corp at pag-aalay ng aking sariling danggal upang bayaran ang utang na loob ng aking pamilya sa kanila. Ipinagpalit ko ang aking kabataan, ang aking karera sa ibang bansa, at ang aking mga pangarap para sa kasalang ito. Ngunit sa harap ng buong mataas na lipunan ng Maynila, itinapon nila ako na parang basahan ng wala man lang kaanting pag-aalinlangan. Nang matapos ang talumpati at magsimula ang tugtugan ng orkestra, dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan at naglakad patungo sa VIP hallway sa likod ng bulwagan upang huminga ng malamig na hangin. Hindi pa man ako nakakalayo sa pinto, narinig ko ang mabilis at mabigat na yabag ng mga sapatos ni Julian. Lumapit siya sa akin nang may malamig na tingin habang inayos ang kanyang buhok paitaas. Inabot niya ang aking kamay, ngunit hindi upang alamin kung kumusta ang aking nararamdaman. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri at ipinasok ito sa panloob na bulsa ng kanyang Amerikana. Sinabi niya sa akin sa isang mahinang boses, ngunit puno ng banta na wag akong gagawa ng kahit anong eksena sa harap ng mga bisita. Sinabi niya na si Isabela ang nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan at ng lalaking anak na hindi ko kayang ibigay sa kanya sa loob ng 3 taon. Ang bawat salita ni Julian ay walang bahid ng pagmamahal o kahit kaunting respeto. Para sa kanya, tapos na ang aking papel sa kanyang buhay dahil maayos na ang estado ng kumpanya at wala na siyang kailangan mula sa akin. Bago pa ako makasagot, lumabas mula sa VIP lounge si Doña Teresa,
Ang kanyang mga alahas na gawa sa diamante ay kumikislap sa ilalim ng ilaw habang nakatitig sa akin ng may malalim na panghahamak. Huminto siya sa aking harapan at inayos ang kanyang shawl na gawa sa silk. Sinabi ng matandang babae na sa susunod na buwan, pormal na nilang tatanggalin ang aking posisyon bilang head counsel at financial strategist ng Tapduan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at sinabi na dapat ako magpasalamat dahil pinatira nila ako sa kanilang mansyon sa Forbes Park sa loob ng 3 taon. Sinabi niya na ang isang Monteverde na baon sa utang ay hindi kailanman magiging pantay sa isang Mendoza at ang aking pananatili sa kumpanya ay isa lamang kawang gawa sa kanyang paningin. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Walang ni isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata sa harap nila. Ramdam ko ang lamig sa aking mga daliri at ang panginginig ng aking kalamnan. Ngunit ang aking isip ay nananatiling malinaw, matalas, at walang takot. Naalala ko ang bawat kontratang aking pinirmahan sa nakalipas na 3 taon. Ang bawat dokumentong aking inihanda habang gabi-gabi silang nagdiriwang at nagpapakasaya. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Teresa. Inayos ang aking damit at binigyan siya ng isang mahinahon ngunit misteryosong ng iti. Sinabi ko sa kanya na ang mga pader ng mansyon ng Mendoza ay gawa sa pera. Ngunit ang perang yon ay kailangang magkaroon ng matibay na pundasyon upang hindi bumagsak sa isang iglap. Umalis ako sa kanilang harapan nang hindi na naghintay ng kanilang sagot. Laglakad ako patungo sa gilid ng malawak na balkona na nakaharap sa mga umiilaw na gusali ng Makati. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang maliit na maitim na tilpon, isang encrypted phone na hindi nakakabit sa alinmang pampublikong network sa Pilipinas. Binuksan ko ang screen at ipinasok ang isang natatanging security code na binubuo ng 12 numero. Ipinadala ko ang isang maikling mensahe sa aking legal partner sa Geneva, Twizy. Pahintulot para sa unang hakbang. Ito ang oras na aking hinintay ng 3 mahahabang taon. Ang aking pagtitiis, pagtahimik at pagmamasid ay nagbigay sa akin ng sapat na oras upang itayo ang isang kuta ng mga legal na dokumento na hindi nila kailanman kayang gibain. Ang akala ni na Doña Teresa at Julian ay sila ang nagtatakda ng mga patakaran sa larong ito. Ngunit ako ang nagsulat ng mga tuntunin mula pa sa simula. Ngunit bago ko pa maipasok ulit ang telepono sa aking bag, biglang yumugyog ang aking personal na telepono sa aking bulsa. Isang mabilis na mensahe mula sa aking nakababatang kapatid na si Gabriel ang lumabas sa screen. Pagkabasa ko ng mga salita, naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso at ang lamig na dumaan sa aking likod. Ate Felicidad, bumalik ka agad sa bahay. May nakapasok sa silid mo habang wala ka. Ginamit nila ang master code para buksan ang safe mo sa pader. Napatingin ako sa malayo, habang ang hangin ng gabi ay umihip ng malakas sa balkonahe. Ang perang hawak nila, ang danggal na kinuha nila sa akin ngayong gabi, at ang mga lihim na tanging ako lang ang nakakaalam. Ang laban ay opisyal nang nagsimula, ngunit may isang taong nagbukas ng pintuan mula sa loob ng aking sariling tahanan. Ang pulang marka ng seal sa ibabaw ng metal na pinto ng aking safe sa pader ay nakagihay ng 2 milimetro mula sa dating pwesto nito. Sa unang tingin ng sinumang karaniwang tao, walang anumang nagbago sa loob ng aking lihim na silid, aklatan sa mansyon ng mga Mendoza sa Forbes Park. Ngunit para sa isang katulad kong pinalaking may mataas na disiplina sa mga legal na dokumento, ang 2 milimetrong yon ay kasing linaw ng isang bukas na pintuan. Mabilis na lumapit ang aking mga daliri sa keypad. Ipinasok ko ang aking pansamantalang code upang buksan ang mabigat na pinto ng safe. Sa loob nakalapag pa rin ang mga folder ng aking mga personal na dokumento, ang mga titulo ng lupa ng pamilya Monteverde, at ang mga lumang papeles ng aming kumpanya ng farm sa Laguna.
Ngunit nang hawakan ko ang ilalim ng mga papeles, naramdaman ng aking mga daliri na ang pagkakasunod-sunod ng mga pahina ng aking tax audit folder ay bahagyang naiba. May nagbukas nito. May kumuha ng larawan ng mga pahina at mabilis na ibinalik ang mga ito upang hindi ko mapansin. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto ng silid. Nang dahan-dahan itong bumukas, pumasok ang aking nakababatang kapatid na si Gabriel. Hawak niya ang isang baso ng tubig at ang kanyang mga mata ay balisa habang nakatitig sa arken. Si Gabriel ang tanging dahilan kung bakit tinanggap ko ang kasalang ito 3 taon na ang nakararaan, upang protektahan siya at ang aming pamilya mula sa matinding krisis sa pananalapi. 8. Mahinang boses niyang sinabi habang dahan-dahang lumalapit sa aking mesa. Nabalitaan ko ang nangyari sa party kanina. Nakita ko ang mga balita sa social media. Maayos ka lang ba? Tiningnan ko ang mukha ng aking kapatid. May mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata at halatang hindi siya nakatulog ng maayos sa mga nakaraang araw. Kinuha ko ang tray ng pagkain sa gilid ng mesa at inilagay ito sa kanyang harapan. Tulad ng ginagawa ko nung mga bata pa kami kapag may problema siya, ibinigay ko sa kanya ang aking paboritong pastry at mainit na tsokolate. Kain ka muna, Gabriel. Mahinahon kong sagot habang pinagmamasdan ang kanyang bawat galaw. Huwag mong alalahanin ang nangyari sa party. May mga bagay lang na kailangang ayusin sa kumpanya. Habang inaabot ni Gabriel ang baso, mabilis na nahulog ang isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang jacket papunta sa carpet. Isang gintong lighter. Nang pulutin niya ito ng mabilis na may kasamang kaba, nakita ko ang nakaukit na logo sa gilid nito. Ang logo ng isang napakamahal at lihim na VIP gambling club sa BGC na tanging mga mayayamang negosyante lamang ang nakakapasok. Naramdaman ko ang matinding lamig sa aking dibdib. Ang isang simpleng kapatid na nagtatrabaho sa aming maliit na kumpanya ay walang kakayahang pumasok sa lugar na yon, maliban na lamang kung may nagbibigay sa kanya ng malaking halaga ng pera o access. Hindi ako nagtanong. Hindi ko ipinakitang napansin ko ang lighter. Ngunit sa sandaling yon, ang maliit na alapaap ng duda sa aking isip ay nagsimulang mag-alinlangan sa mismong dugo na aking pinoprotektahan. Kinabukasan ng umaga, pumasok ako sa headquarters ng Mendoza Corporation sa Makati. Sa halip na ang karaniwang paggalang ng mga empleyado, naramdaman ko ang malamig na katahimikan sa bawat palapag. Nang makarating ako sa aking opisina, nakita ko ang mga tauhan ni Julian na naglalabas ng aking mga gamit at mga folder mula sa cabinet. Lumabas si Julian mula sa executive boardroom kasama si Isabella. Nakangiti ang babae habang hawak ang isang bagong leather folder. Sinabi sa akin ni Julian sa harap ng lahat ng staff na ang lahat ng mga pambansang at international na proyekto ng kumpanya ay inilipat na sa ilalim ng pamamahala ng team ni Isabella. Sinabi niya na bilang dating head counsel, ang aking papel ay limitahan na lamang sa mga maliliit na usaping administratibo. Subalit hindi nila alam na ang mga papeles na kanilang kinuha mula sa aking cabinet ay mga pampublikong ulat lamang. Ang tunay na mga dokumento ng Kiwithak Geneva ay nakatago sa 2 magkaibang lugar sa labas ng bansa na walang sinuman sa Pilipinas ang nakakaalam. Ang aking katahimikan ay hindi nangangahulugang ako ay natalo. Ito ay pagbibigay sa kanila ng kamalian upang lalo silang maging kampante. Habang naglalakad ako pabalik sa aking mesa, lumapit ang sekretarya ni Doña Teresa at sinabing pinapatawag ako sa executive suite sa pinakataas na palapag. Pumasok ako sa malaking silid ng biyanan ko. Nakaupo si Doña Teresa sa likod ng kanyang malaking mesang gawa sa mahogany. Sa gitna ng mesa, nakalapag ang isang mamahaling puting envelope. Nang dahan-dahan niya, itong itulak sa aking harapan,
Nakita ko ang isang photocopy ng aking personal tax audit folder. Ang mismong folder na pinalitan ang pagkakasunod-sunod sa loob ng aking safe kagabi. Felicidad! Malamig na boses ni Doña Teresa habang itinataas ang kanyang chin. Tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag sa lupo ng mga direktor ang mga lihim na transaksyong ito. Bumagsak ang isang kapirasong papel sa ibabaw ng makinang na mesang mahagani sa harap ko. Ang tunog ng mamahaling papel na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina ni Doña Teresa. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng lahat ng natitirang kofan ng pamilya Monteverde papunta sa pangalan ng Mendoza Corporation. Tumingin si Doña Teresa sa akin nang may malamig na tagumpay sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin na ang dokumentong hawak niya mula sa aking safe, ang mga photocopies ng transaksyon sa buwis, ay sapat na upang kasuhan ako ng breach of trust at corporate espionage. Sinabi niya na kung ayaw kong makulong at mabagsak ang pangalan ng aking pamilya sa buong bansa, kailangan kong pirmahan ang paglipat ng kofan at umalis sa mansyon nang walang kahit isang piso. Sa sandaling iyon, inamin din ng matandang babae ang isang bagay na matagal ko nang pinaghihinalaan. Sinabi niya na siya mismo ang nagdala kay Isabela sa buhay ni Julian 3 taon na ang nakararaan. Para sa kanya, ang isang tulad kong mula sa pamilyang baon sa utang ay hindi nararapat magsilbing inipon na reyna ng pamilya Mendoza. Si Isabela ang pinalaki niya upang maging saktong sunod-sunuran, habang ako ay ginamit lamang upang ayusin ang mga legal na gulo ng kumpanya dahil sa aking mataas na pinag-aralan sa ibang bansa. Habang nagsasalita si Doña Teresa nang may matinding kasakiman at pagmamalaki, naramdaman ko ang isang mahinang panginginig sa aking mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pag-unawa na ang pain ay nakuha na ng isda. Naalala ko ang araw 3 taon na ang nakararaan. Araw yun ng formal na pagpirma ng merger sa pagitan ng Monteverde at Mendoza Corp. Sa gitna ng daan-daang pahina ng kontrata, isiningit ko ang isang tila simpleng pulok na may titulong Due Juan 42B. Ipinahiwatig ko noon kay Doña Teresa na ang clause na iyon ay para lamang sa international tax optimization at pagprotekta sa mga foreign assets ng pamilya. Dahil sa kanyang matinding katakawan sa pera at kawalan ng malalim na kaalaman sa international financial law, pinirmahan niya ang bawat pahina ng walang alinlangan. Hindi alam ni Doña Teresa na ang pahinang iyon sa aking safe na kanyang ipinagmamamalaking nakuha ay hindi ang aking kahinaan. Ito ay ang pain na sadyang iniwan ko upang pilitin siyang gumawa ng opisyal na legal na hakbang laban sa akin. Inabot ni Doña Teresa ang isang mamahaling fountain pen sa aking harapan. Sinabi niya sa akin na pirmahan ko na ang kasunduan at tanggapin ang aking pagkatalo. Dahan-dahan kong inabot ang panulat. Ngunit sa halip na pirmahan ang papel, ibinalik ko ang fountain pen sa kanyang harapan at inilagay ito ng maayos sa tabi ng kanyang baso ng tubig. Binigyan ko siya ng isang napakatahimik at malamig na ngiti. Sinabi ko kay Doña Teresa na itago niya ang panulat na yon para sa kanyang sarili dahil kakailanganin niya ito sa sandaling magdesisyon siyang formal na maghain ng habla laban sa akin. Nagbago ang mukha ng matandang babae. Ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang naudyok ng takot dahil sa aking kawalan ng panginginig. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at ibinalibag ang kanyang kamay sa mesa. Sinabi niya na wala na akong laban dahil sa darating na Lunes, magpapatawag siya ng isang dambuhalang emergency stockholders meeting. Sa harap ng lupo ng mga direktor at mamamahayag, opisyal niyang ihaabla ako sa kasong embezzlement at titiyaking lalabas ako ng kumpanya na may nakakabit na formal na demanda. Tinalikuran ko si Doña Teresa at naglakad palabas ng kanyang silid ng may buong danggal. Pagkababa ko sa aking sasakyan,
Kinuha ko ang aking encrypted phone at nagpadala ng maikling email sa aking partner sa Geneva. Handa na ang kabila. Ang emergency meeting sa Lunes ang magiging susi. Nakataas sa malaking projector screen sa gitna ng executive boardroom ng Mendoza Corporation, ang mga pulang letrang gumigimbal sa buong silid. Huling ulat sa illegal na pagnanakaw at Gian Lantay Chin na Felicidad Monteverde. Ang ilaw sa silid ay nadidiliman, ngunit ang galit at pang-uuyam sa mga mukha ng mga direktor at pangunahing kuladong ay malinaw na nakikita sa ilalim ng pulang liwanag ng screen. Sa dulo ng mahabang mesang salamin, nakatayo si Doña Teresa na may hawak na laser pointer. Sa kanyang tabi ay si Julian, nakasuot ng maitim na suit at may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ipinapakita nila sa lahat ang mga dokumentong sadyang inayos, mga peking bank transfer at resibo na nagpapakita na di umano hinaglipat ako ng 500 milyong piso mula sa kaban ng Mendoza Corp papunta sa mga pribadong account ng pamilya Monteverde sa labas ng bansa. Nagkaroon ng matinding ingay sa buong silid. Ang mga negosyanteng dating nakangiti at nagpapasalamat sa akin tuwing naaayos ko ang kanilang mga buwis ay isa-isang tumayo. May mga nagmura, may mga nag-iling ng ulo sa matinding pagkadiskaya, at may mga nagsabing, "Ako ay isang walang utang na loob na babae na nagnakaw sa pamilyang kumalinga sa akin." Nakatayo ako sa aking pwesto sa gilid ng mesa. Nakasuot ako ng aking seryosong abogadang suit, habang ang ilang mga dokumento ay inihagis ng isang galit na direktor sa aking harapan at kumalat sa aking mga paa, hindi ako yumuko upang umiyak. Dahan-dahan kong iniyuko ang aking katawan, isa-isang pinulot ang mga papel mula sa sahig at maayos na inilagay ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang aking likod ay nananatiling matuwid at ang aking tingin ay dumretso sa mga mata ng aking asawa. Sa sandali ngayon, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok si Isabela. Nakasuot siya ng isang eleganteng cream business suit, hawak ang isang bago at mamahaling iPad. Inihayag ni Julian sa buong lupon na simula sa araw na ito, si Isabela ang opisyal na hahawak ng posisyon ng Chief Financial Strategist ng kumpanya, kapalit ko. Ang pagpapalit ay mabilis, malamig, at walang kaanting habag. Tumayo si Julian mula sa kanyang upuan. Inayos ang kanyang Amerikana at tumingin sa akin sa harap ng lahat. Sinabi niya sa malakas na boses na bukod sa formal na pagpapatalsik sa akin sa kumpanya, sinimulan na rin ng pamilya Mendoza ang proseso ng annulment para sa aming kasal. Sinabi niya na ang isang babaeng may dungis ng pagnanakaw ay walang karapatang magdala ng pangalang Mendoza kahit isang araw pa. Nang matapos magsalita si Julian, inilabas ni Doña Teresa ang kanyang huling baraha. Iniharap niya sa screen ang larawan ng mismong audit folder mula sa aking safe, kasama ang mga detalye ng security log at master code na ginamit upang buksan ito. Sinabi niya sa lupon na ang mismong ebidensyang ito ay nagmula sa loob ng aking sarible tahanan, kaya wala na akong anumang maipagkakailang aksyon. Nang makita ko ang mismong kopya ng master code log sa screen, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Ang master code na yon ay 2 tao lamang sa buong mundo ang nakakaalam. Ako at ang aking kapatid na si Gabriel. Sa sandaling yon, ang hinalang pilit kong itinutulak sa aking isip sa nakalipas na mga araw ay naging isang napakasakit na katotohanan. Ang sarili kong kapatid ang nagbigay sa kanila ng susi upang bitayin ako sa harap ng publiko. Sa kabila ng matinding kirot na parang sumasaksak sa aking puso, pinanatili ko ang aking mukha na walang bakas ng luha. Alam kong ang anumang pagpapakita ng kahinaan sa silid na ito ay gagamitin nilang patunay na ako ay guilty. Tumingin ako kay Doña Teresa at kay Julian. Sinabi ko sa kanila sa isang mahinahon, ngunit malinaw na boses na ang bawat akusasyong iniharap nila ngayong araw
ay itatala sa opisyal na minutes ng pagpupulong na ito. Sinabi ko na ang pagpapatalsik sa akin at ang pagpormal ng kaso ng pagnanakaw ay ang kanilang sariling desisyon at wala ng pag-urong kapag ito ay naisumite na sa korte. Tumawa ng mahina si Doña Teresa. Sinabi niya na wala na akong oras para magbanta dahil ang kaso ay hindi na lamang panloob na usapin ng kumpanya. Sa mismong sandaling yon, bumukas muli ang mabigat na double doors ng boardroom. 2 opisyal ng National Bureau of Investigation at 2 pulis ang pumasok sa silid. Lumapit ang namumuno sa akin, inilabas ang isang opisyal na warrant of arrest at order of seizure na inihain ng kampo ni Doña Teresa batay sa mga iniharap na peking ebidensya. Sinabi ng opisyal sa buong silid na ako ay pansamantalang kukunin upang dalhin sa headquarters para sa investigasyon at pagpoproses ng kasong criminal fraud at embezzlement. Tumingin sa akin si Julian ng may ngiti ng tagumpay, habang si Isabela ay nakahawak sa kanyang braso ng may pagmamalaki. Ang buong silid ay puno ng mga taong pumapalakpak at naguutos na ilabas ako. Inayos ko ang aking blazer, kinuha ang aking handbag at humarap sa mga opisyal. Sinabi ko sa kanila na hindi nila kailangang hawakan ang aking mga kamay dahil kusa akong maglalakad kasama nila. Habang naglalakad ako, palabas ng boardroom sa pagitan ng mga pulis, lumingon ako sa huling pagkakataon kay Doña Teresa at sinabi sa kanya ng napakahinahon. Naisumite niyo na ang demanda. Nagsimula na ang opisyal na proseso. Sa loob ng 6 na oras na pagkakakulong sa silid interogasyon ng NBI, nanatili akong tahimik habang sinusuri ng mga abogado ng gobyerno ang aking mga legal na dokumento. Nang lumabas ang opisyal na sertipikasyon mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpapatunay na ang lahat ng pondo ng Monteverde ay nagmula sa mga lehitimong international grants at hindi mula sa Mendoza Corp., wala silang nagawa kundi ang palabasin ako ng mabilis at formal na i-bail out. Ngunit ang pansamantalang kalayaan ay hindi nagbigay sa akin ng kahit anong ginhawa. Ang tanging bagay na nagpapatakbo sa aking isip ay ang larawan ng master code log na ipinagmalaki ni Doña Teresa. Diretso akong pumunta sa maliit na apartment ng aking nakababatang kapatid na si Gabriel sa Quezon City. Ginamit ko ang aking sariling susi upang buksan ang pintuan. Ang silid ay madilim, amoy sigarilyo, at puno ng mga kalat na bote ng alak sa sahig. Nang pumasok ako sa kanyang silid tulugan, nakita ko si Gabriel na nakaupo sa gilid ng kama. Nakahawak ang 2 kamay sa kanyang ulo habang nanginginig. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakabukas ang isang kulay itim na leather bag. Sa loob nito ay ang mga bundle ng 1,000 pisong papel at isang opisyal na kasunduan sa pag-absuelto ng utang na may tatak ng isang kilalang songbay sa BGC, kasama ang lagda ni Doña Teresa Mendoza. Kasabay ng aking pagpasok, isang dilaw na papel ang nahulog mula sa drawer na pilit niyang isinarado. Isang saoke ng bank transfer na nagpapakita ng 10 milyong piso na inilipat mula sa pribadong account ng pamilya Mendoza papunta sa pangalan ni Gabriel. Ate? Mahinang usal ni Gabriel nang magkatalaban ng aming mga mata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at hiya. Lumapit ako sa mesa at dahan-dahang pinulot ang papeles na may lagda ni Doña Teresa. Naalala ko ang lahat ng sakripisyo ko sa nakalipas na 3 taon. Ang pagkain ko ng malamig na hapunan sa sulok ng mansyon, ang pagtiis sa mga pang-aabuso ng pamilya Mendoza, at ang pagbebenta ko ng aking sariling kaligayahan upang matiyak lamang na maayos ang buhay ng aking kapatid. At sa huli, ang mismong kapatid na ipinaglaban ko ang nagbenta ng aking buhay sa halagang 10 milyong piso. Lumapit si Gabriel at mabilis na lumuhod sa aking harapan. Niyakap niya ang aking mga binti habang umiiyak ng malakas. Sinabi niya sa akin na nagipit siya dahil sa mga banta ng mga loan shark sa Songbay.
Sinabi niya na pangako sa kanya ni Doña Teresa na pananakot lamang ang gagawin sa akin at hindi ako tuluyang ikukulong. Nagsusumamo siya na patawarin ko siya dahil siya lang ang nag-iisang pamilya ko. Ang bawat patak ng luha ni Gabriel ay parang asin na itinapon sa isang bukas na sugat sa aking dibdib. Ang sakit na ibinigay ni Julian at Doña Teresa ay hindi pumantay sa kirot na nararamdaman ko ngayon mula sa sarili kong dugo at laman. Ang pamilya na naging dahilan ng aking pagtitiis ay ang pamilya rin na naglagay ng bitay sa aking leeg. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay mula sa aking mga binti. Tumayo ako ng matuwid at huminga ng malalim. Kinuha ko mula sa aking leeg ang isang simpleng pilak na kwintas. Ang kwintas na ibinigay ng aming yumao na ama noong bata pa kami, at inilagay ito sa ibabaw ng mesa sa tabi ng pera ng mga Mendoza. Tumingin ako sa aking kapatid nang may matinding pait at malamig na kapayapaan. Sinabi ko sa kanya na binayaran ko na ang lahat ng utang na loob ng pamilyang Monteverde. Sinabi ko na simula sa araw na ito, wala na siyang ate na magtatanggol sa kanya kapag siya ay nagkamali, at kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga desisyon. Inabot ko ang aking handbag, kinuha ang dokumento ng sauhe ng pamilya Mendoza bilang ebidensya ng kanilang lihim na pagbabayad sa saksi, at naglakad palabas ng apartment nang hindi na lumingon sa mga sigaw at pag-iyak ni Gabriel sa aking likuran. Pagkababa ko sa aking sasakyan sa gitna ng katahimikan ng gabi, inilabas ko ang aking encrypted phone. Pinalitan ko ang SIM card at pinindot ang nag-iisang direktang numero ng managing director ng Credit Suisse sa Zurich. Nang sumagot ang boses sa kabilang linya sa wikang Ingles, sinabi ko sa kanya sa isang malamig at walang katatakot-takot na boses. Ito si Felicidad Monteverde. Naisumite na ng kabilang kampo ang demanda sa korte. Kumuha ka ng kopya ng minutes ng meeting. Kumuha ka ng kopya ng arrest warrant. At itrigger mo ang Due Juan 42B ngayong gabi. Nang mag-alas 6 ng umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa ibabaw ng mga matataas na gusali sa Bonifacio Global City, ang malamig na tunog ng aking encrypted phone ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room ng isang kilalang international law firm. Sa ibabaw ng malawak na mesang salamin, nakalatag ang mga legal na dokumento ong may tatak ng hukuman ng Geneva at ng Swiss Financial Market Supervisory Authority. Nakalinyang nakikinig sa speakerphone ang 3 senior partners mula sa Zurich, kasama ang 2 abogdong Pilipino na dalubhasa sa international corporate law. Ang boses ng lead Swiss attorney ay mabilis at malinaw. Sinabi niya sa akin na ang opisyal na certified copy ng arrest warrant at minutes ng emergency stockholders meeting na isinadokumento ni na Doña Teresa at Julian kahapon ay natanggap na ng bangko sa Geneva. Sa sandaling yon, ang 3 taong lihim kong inihanda ay opisyal nang nagsama-sama upang maging isang walang awang bagyo. Nang ilagay ng kampo ni Doña Teresa ang opisyal na demanda sa korte laban sa akin para sa kasong fraud at embezzlement, ang akala nila ay ginagamit nila ang batas upang sirain ang aking buhay. Hindi nila alam na ang mismong aksyong iyon ang kailangan upang matrigger ang Due Juan 42B, ang Fu Luk Bao Ve Qui Withak International Asset Protection Trust na pinirmahan ni Doña Teresa noong merger. Ayon sa probisyong iyon, kung ang sinumang pangunahing opisyal ng Mendoza Corp ay maghain ng anumang kaso sa korte laban sa head counsel sa pamamagitan ng masamang intensyon o peking ebidensya upang tustusan ang pag-agaw ng COFAN, ang Act of Bad Faith Litigation na yon ay magiging formal na breach of fiduciary duty. Ang agarang kahihinatnan nito ay hindi lamang ang pagwawakas ng kanilang karapatan sa pondo,
kundi ang otomatikong paglipat ng 60% ng lahat ng international collateral stocks at offshore liquid accounts ng Mendoza Corporation sa ilalim ng eksklusibong pamamahala ng tanging beneficiary, si Felicidad Monteverde. Huminga ako ng malalim habang inilalagay ang aking tasa ng mainit na kape sa ibabaw ng coaster. Tiningnan ko ang mga papeles na naglalaman ng mga numero ng account sa Switzerland, Singapore at Cayman Islands. Ang perang ibinulsa ng pamilya Mendoza sa loob ng 20 taon sa pamamagitan ng pag-iwas sa buwis at pagpapabagsak sa mga maliliit na supplier ay hindi na nila mahahawakan kahit isang sentimo. Bahagyang lumapit ang aking abogadong Pilipino at inabot sa akin ang isang espesyal na fountain pen. Sinabi niya na ang huling hakbang upang maisagawa ang pagpoproseso ay ang aking formal na lagda sa 3 kopya ng Notice of Asset Freeze and Transfer na sabay-sabay na isusumite sa Securities and Exchange Commission at Bangko Sentral ng Pilipinas. Kinuha ko ang panulat. Sa bawat kurba ng aking lagda sa malapot na itim na tinta, naramdaman ko ang bawat taon ng pag-insulto na aking tiniis sa mansyon ng mga Mendoza. Naalala ko ang gabi ng anibersaryo kung saan itinapon ako sa sulok ng ballroom habang ipinagmamalaki ni Doña Teresa ang kabit ng aking asawa. Naalala ko ang malamig na tingin ni Julian habang itinatawa ang aking sakripisyo. Ang bawat linyang aking isinulat na yung umaga ay ang tugon ng katarungan sa kanilang katakawan. Nang matapos ko ang huling lagda, tumayo ang aking legal team at nagbigay ng isang formal na paggalang. Sa loob lamang ng 30 minuto, ang formal na kautusan mula sa Zurich at ang notice mula sa SEC ay sabay-sabay na ipinadala sa mga head offices ng lahat ng pangunahing bangko sa Pilipinas. Nang mag-alas 8 ng umaga, nagsimulang lumabas sa mga financial news channels ang mga balita. Ang lahat ng credit lines at offshore revolving accounts ng Mendoza Corporation ay opisyal ng pinaliligiran at formal na pinalilitaw bilang frozen assets dahil sa matinding legal dispute sa Geneva. Habang nakatayo ako sa tabi ng malaking bintana at pinagmamasdan ang liwanag ng umaga sa lungsod, biglang narinig ang malalakas na kalabog sa labas ng glass door ng conference room. Ang mga guard sa lobby ay pilit na pinipigilan ng isang lalaking nagmamadaling pumasok. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Julian. Wala na ang kanyang maayos na suklay na buhok. Ang kanyang mamahaling suit jacket ay nakalukot at ang kanyang mukha ay napakaputla na tila ba nakakita siya ng isang multo. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng kataksilan at pagmamayabang, ay puno na ngayon ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Huminto siya sa aking harapan, hingal na hingal, habang hawak ang kanyang nagwawalang telepo na sa kanyang kamay. Felicidad. Mahinang boses niyang usal habang nang ininig ang kanyang mga labi. Ano ang ginawa mo sa mga accounts ng kumpanya? Bakit ayaw tanggapin ng bangko ang lahat ng check natin? Bakit pinaliligiran ng SEC ang opisina ni Mama? Tumingin ako sa kanya ng napakahinahon. Inayos ko ang aking blazer, kinuha ang aking leather folder mula sa mesa, at sinabi sa kanya sa isang mahinahong boses, "Sabi ko sa inyo ni Doña Teresa nung isang gabi, ang perang hawak nyo ay kailangang magkaroon ng matibay na pundasyon. Mayong binuwag nyo ang pundasyon, panuurin nyo kung paano guguho ang inyong tour." Ang itim na American Express Centurion card ni Julian ay tumalbog sa ibabaw ng maliit na tray ng billing sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Sa harap ng mga waiter at mga sikat na bisita, ang cashier machine ay naglabas ng 3 paulit-ulit na malalakas na tunog at nag-appear ang pulang babala. Trans-declined, account frozen. Nang subukan ni Julian ang kanyang 2 pang gold cards mula sa iba pang lokal na bangko, parehong sagot ang ibinigay ng system.
Si Isabella na nakaupo sa kanyang tabi habang nakasuot ng mga bagong alahas na pinalabas sa credit line ng Mendoza Corp, ay nagbago ang muka. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng matinding inis at pagtataka. Sinabi niya kay Julian na kung hindi nito mababayaran ang pananghalian at ang mga pambili ng mga gamit ng bata, mas mabuting maghiwalay muna sila ng sasakyan. Sa loob ng nakalipas na 2 oras mula nang lumabas si Julian sa aking opisina sa BGC, ang domino effect ng pag-freeze sa Key Withak, Geneva ay nagpasimula ng matinding lindol sa buong imperyo ng mga Mendoza. Sa malaking mansyon ng mga Mendoza sa Forbes Park, ang tahimik na bulwagan ay napuno ng paulit-ulit na ring na mga pampribadong telepono. Si Doña Teresa, na nakaupo sa kanyang paboritong armchair habang umiinom ng tsaa mula sa kanyang mamahaling Antico Doccia porcelain cup, ay pinapalibutan ng 3 opisyal ng bangko at ng kanyang chief accountant. Ang bawat tawag na natatanggap ng accountant ay isang masamang balita. Ang revolving credit line na 500 milyong piso na ginagamit ng Mendoza Corp upang pondo sa kanilang mga araw-araw na operasyon ay pormal ng kinansela ng Metrobank at BDO dahil sa kakala ng international collateral sa Zurich. Ang mga supplier ng kalakal mula sa Vietnam at China ay sagpadala ng opisyal na notice of default at nagbabantang ihinto ang lahat ng delivery. Sa gitna na ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok ang 2 lalaking nakasuot ng seryosong barong Tagalog mula sa Bureau of Internal Revenue. Inihain nila sa harapan ni Doña Teresa ang isang opisyal na letter of authority para sa isang urgent at unannounced tax audit sa buong mansyon at sa mga pribadong vaults ng pamilya. Nang marinig ng matandang babae ang salitang tax audit at makita ang listahan ng mga off-book accounts na kasamang nakasulat sa dokumento, mga account na ako lamang at ang kanyang dating financial team ang nakakaalam, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mamahaling Antico Doccia porcelain cup na hawak niya ay nadulas mula sa kanyang mga daliri at nabasag sa malamig na salhig na gawa sa Italian marble. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Julian kasama si Isabella. Ngunit sa halip na magtulungan, ang dalawa ay nag-aaway na ng malakas sa harap ng mga tauhan. Galit na galit si Isabella dahil ang kanyang ipinangakong penthouse sa Rockwell ay hindi na maipapangalan sa kanya dahil sa freeze order. Sinabi niya kay Julian na hindi siya pumayag na maging pangalawang asawa upang magtiis sa isang pamilyang nawala ng pera. Tumingin si Doña Teresa sa kanyang anak at kay Isabella sa gitna ng mga basag na porcelain at mga audit documents. Ang kanyang pagmamataas at ang kanyang pagiging reyna ng mataas na lipunan sa loob ng 30 taon ay naging isang malaking katuwa-tuwa sa harap ng mga empleyado ng gobyerno. Mabilis na binuksan ng accountant ang malaking television screen sa sala upang tingnan ang tanghaling balita. Ang mukha ng sikat na news anchor ay lumabas kasama ang headline, Mendoza Corporation, inimbestigahan ng BIR at SEC dahil sa billion-peso offshore tax evasion scheme. Nang makita ni Doña Teresa ang pangalan ng kanyang pamilya na nakatala sa ibabang bahagi ng screen bilang suspect sa pinakamalaking tax scandal ng taon, naramdaman niya ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at hiya, at ang kanyang katawan ay tuluyang nawala ng lakas. Bumagsak si Doña Teresa sa malamig na sahig sa gitna ng mga sigaw ni Julian at ng mga empleyado ng mansyon, habang ang balita sa telebisyon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa malaking electronic board ng Philippine Stock Exchange Makati, ang simbolo ng Mendoza Corporation ay nababalot ng matinding kulay pula. Sa loob lamang ng 48 oras mula nang ilabas ang balita ukol sa offshore tax audit at frozen international assets, ang halaga ng stocks ng kumpanya ay bumagsak ng higit sa 80%.
Ang kumpanya ay dating itinuturing na isa sa pinakamatatag na conglomerate sa bansa ay nag-collapse sa isang iglap dahil sa kawalan ng tiwala ng mga namumuhunan. Sa VIP suite ng St. Luke's Medical Center, dahan-dahang nagmulat ng mata si Doña Teresa. Ang kanyang mga kamay ay nakakabit sa mga IV tube at heart monitor. Sa tabi ng kanyang kama, nakatayo ang 3 legal counsel ng pamilya na may mga balisang mukha. Nang tanungin niya kung ano ang lagay ng kumpanya, ipinokos ng abogado ang maliit na tablet screen sa kanyang harapan. Ipinakita sa kanya ang formal na warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong tax evasion at syndicated fraud na nakahandang ipatupad sa sandaling ideklara ng mga doktor na maaari na siyang lumabas ng ospital. Ang matandang babae na dating nagmamataas sa buong lipunan ng Maynila ay napapikit na lamang habang ang mga luha ng matinding hiya at takot ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisingi. Ang kanyang dangal at ang pangalang Mendoza na pinoprotektahan niya sa loob ng 50 taon ay tuluyang nadungisan sa harap ng buong bansa. Habang nagaganap ito sa ospital, nagmamadaling pumasok si Julian sa mamahaling condominium building sa Rockwell, kung saan nakatira si Isabela at ang kanyang anak. Hawak niya sa kanyang 2 kamay ang mga huling demand letter mula sa bangko, na nagnanais na humingi ng kaanting tulong o kahit man lang ginhawa mula sa babaeng ipinagpalit niya sa kanyang legal na asawa. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng penthouse gamit ang kanyang master key, naramdaman niya ang isang malamig na katahimikan. Ang malawak na sala na dating puno ng mga mamahaling branded bags, alahas at mga bagong bili na kagamitan ng bata ay ganap nang walang laman. Ang mga kabinet ay nakabukas, ang mga hanger ay nakakalat sa sahig, at wala ni isang bakas ni Isabela o ng sanggol ang natira. Sa ibabaw ng gitnang mesang salamin sa sala, nakalapag ang isang nakabukas na sobre at ang susi ng kondo. Mabilis na lumapit si Julian at kinuha ang sulat. Ang mga salitang nakasulat sa sulat ni Isabela ay parang mga nakatagong kutsil o nasumaksak sa kanyang dibdib. Julian, hindi ako gaga para magtiis sa isang lalaking baon sa utang at malapit ng makulong. Nakaalis na kami ng anak ko patungong Estados Unidos kasama si Marcos, ang tunay na nagmamay-ari ng gambling club sa BGC. At para malaman mo, hindi sa iyong batang ito. Ginamit lang kita para makuha ang pera ng pamilya mo. Bumagsak si Julian sa malamig na sahig ng sala. Napahawak siya sa kanyang buhok at naglabas ng isang napakalakas at napakasakit na sigaw ng matinding paghihirap. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang marangal na asawa, ang sanggol na ipinagmalaki ng kanyang ina sa buong lipunan upang insultuhin si Felicidad. Ang lahat ng iyon ay isa lamang napakalaking kasinungalingan at pagtataksil. Nang hapon ding iyon, sa 36th floor ng Mendoza Corporate Center, ginanap ang Emergency Board of Directors meeting. Ang boardroom na dating pinagmulan ng sipayo at pagsisinungaling laban sa akin ay puno ngayon ng matinding takot at kaguluhan. Bumukas ang malaking double doors ng silid. Pumasok ako ng may mahinahon at matuwid na hakbang. Nakasuot ako ng isang eleganteng maitim na corporate suit, kasama ang 5 senior Swiss trustees at 2 kilalang international auditing partners. Nang tumayo ang natitirang mga direktor upang magtanong kung bakit ako naroroon, dahan-dahan kong inilagay sa ibabaw ng mesa ang opisyal na sertipikasyon mula sa Hukuman ng Geneva at SEC. Sinabi ko sa buong lupon sa isang malinaw at formal na boses na bilang kinatawan at tanging tagapamahala ng Geneva International Trust Fund, ako na ngayon ang humahawak ng 80% ng voting shares at ang pinakamalaking creditor ng Mendoza Corporation dahil sa pag-default ng kanilang mga pandaigdigang pondo. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Ang mga direktor na dating humihiyaw at nag-aakusa sa akin ng pagnanakaw ay isa-isang yumuko sa matinding hiya.
Inihayag ko sa lupon ang 3 formal na desisyon ng bagong pamunuan. Ang formal na pagpapasara sa mga corrupt na subsidiary ng kumpanya, ang buong kooperasyon sa BIR para sa investigasyon kay Doña Teresa, at ang formal na pagpapatalsik kay Julian Mendoza mula sa kahit anong posisyon sa kumpanya nang walang natatanggap na kahit anong separation pay. Nang matapos ang pagpupulong, naglakad ako palabas ng gusali, habang ang mga mama, hayag sa labas ay nag-aagawan upang makuha ang aking larawan. Ang babaeng itinapon nila sa sulok 3 taon na ang nakararaan ay pumasok muli sa gusali, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang taong nagbawi ng lahat. Nang gabing yon, nagsimulang umulan ng malakas sa buong Maynila. Habang nakatayo ako sa loob ng aking sasakyan sa harap ng pinto ng aking pribadong bahay, nakita ko ang isang taong nakaluhod sa gitna ng basang kalsada. Si Julian. Nakatungo ang kanyang ulo, basang-basa ng tubig ulan, habang ang kanyang 2 kamay ay nakahawak sa bakal na gate. Umiiyak at nagmamakaawa na buksan ko ang pinto. Ang malakas na tunog ng at hiyaw ng hangin sa gitna ng bumubuhos na ulan sa Maynila ay sabay na umalingaw-ngaw sa malamig na gabi. Sa labas ng bakal na gate ng aking pribadong tahanan sa Quezon City, ang bawat patak ng ulan ay tumatama sa katawan ng lalaking dating nagmamataas sa buong lungsod. Si Julian Mendoza. Nakaluhod siya sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga bakal ng pinto at ang kanyang mukha ay nababalot ng halo-halong luha at tubig ulan. Pinanood ko siya mula sa loob ng aking sasakyan sa loob ng ilang minuto. Ang lalaking ito ang dating asawa na walang alinlangan akong itinapon sa sulok ng ballroom ng Peninsula Manila. Ang lalaking ito ang nagnakaw ng aking 3 taong youth at sakripisyo upang ibigay lamang sa kanyang kabit na si Isabela. At ngayon, habang ang kanyang pamilya ay nawala ng lahat ng pera at danggal, narito siya sa aking harapan, nagsusumamo na parang isang pulubi sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan kung binuksan ang pinto ng sasakyan. Kinuha ko ang isang malaking itim na payong at naglakad patungo sa gate. Ang bawat hakbang ng aking mga sapatos sa basang kalsada ay mahinahon, matatag, at walang kahit anong pagmamadali. Nang marinig ni Julian ang tunog ng gate na dahan-dahang bumukas, mabilis niyang itinataas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mapula, nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding lamig, at ang kanyang mga labi ay halos nangingitim na. Mabilis siyang gumapang patungo sa aking mga paa. Pilit na inaabot ang laylayan ng aking coat. Felicidad. Mahinang sigaw ni Julian habang umiiyak ng malakas. Patawarin mo ako. Felicidad, magmakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ang kumpanya. Tulungan mo si Mama sa ospital. Nawala na sa amin ang lahat. Iniwan ako ni Isabela. Kinuha niya ang lahat ng natitira kong pera. Naintindihan ko na ang lahat. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Patawarin mo ako, pakiusap. Bumalik ka na sa akin. Tumingin ako sa kanya mula sa ilalim ng aking itim na payong. Ang aking mukha ay nananatiling mahinahon at walang kahit anong galit o awa. Ang galit na dating nag-aalab sa aking dibdib noong mga unang araw ng kanyang pagtataksil ay tuluyan ng napalitan ng isang napakalalim na katahimikan. Sinabi ko sa kanya sa isang mahinahon ngunit malinaw na boses na huwag niyang gamitin ang salitang pagmamahal sa harap ko. Pinaalala ko sa kanya ang gabi ng aming 3 anibersaryo kung saan itinapon niya ang kanyang wedding ring sa kanyang bulsa at sinabing wala na akong papel sa kanyang buhay. Pinaalala ko sa kanya kung paano nila ako pinalabas na nagnakaw sa kumpanya sa harap ng lupon ng mga direktor habang nakang-iti siya sa tabi ni Isabela. Sinabi ko sa kanya na ang nangyayari sa kanila ngayon ay hindi ko ginawa bilang paghihiganti,
kundi ito ang natural na resulta ng kanilang sariling kasakiman at kawalan ng danggal. Umiyak ng lalong malakas si Julian. Iniyoko niya ang kanyang ulo hanggang sa tumama ang kanyang noo sa basang semento. Sinabi niya na naging bulag siya sa mga utos ng kanyang ina at sa mga kasinungalingan ni Isabela. Sinabi niya na handa siyang lumuhod sa harap ng lahat ng tao sa Maynila at humingi ng tawad sa akin kung ibabalik ko lamang ang mga accounts ng Mendoza Corp at ililigtas sila sa pagkakakulong. Tumingin ako sa aking kanang kamay. Nakasuot pa rin sa aking daliri ang isang simpleng tanso na singsing. Ang formal na kasunduan sa kasal na itinago ko sa aking bag matapos ang ginawa nila sa akin sa peninsula. Dahan-dahan kong hinugot ang singsing mula sa aking daliri. Tiningnan ko ang kumikislap nitong maliit na bato sa ilalim ng ilaw ng post ng kalsada. Sinabi ko kay Julian na ang kasal na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagtataksil ay hindi kailanman magiging isang tunay na tahanan. Sinabi ko sa kanya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mananatili akong biktima ng kanyang mga maling desisyon. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa aking sariling puso upang hindi ko nadalhin ang mabigat na galit sa aking hinaharap. In-stretch ko ang aking kamay palabas ng payong. Inilagay ko ang singsing sa itaas ng open drainage grate sa tabi ng kalsada at dahan-dahan kong binitawan ang aking mga daliri. Ang maliit na singsing ay mabilis na nahulog at lumubog sa mabilis at maruming tubig ulan sa loob ng kongran. Nanlaki ang mga mata ni Julian habang pinagmamasdan ang paglubog ng singsing. Para siyang nawala ng huling pag-asa sa kanyang buhay. Kinuha ko mula sa panloob na bulsa ng aking coat ang isang malaking brown envelope na hindi nababasa ng ulan. Inihagis ko ito sa ibabaw ng kanyang basang binti. Sinabi ko sa kanya na ang nasa loob ng sobre ay ang formal na decree of absolute annulment mula sa hukuman, kasama ang opisyal na pagwawakas ng aming legal na kasal. Simula sa sandaling ito, wala na kaming anumang ugnayan sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. Siya ay malaya na sa kanyang mga kasalanan, at ako ay malaya na upang mabuhay ng may buong danggal. Tumalikod ako kay Julian at naglakad pabalik sa loob ng aking gate. Sumigaw si Julian sa aking likuran. Tinawag ang aking pangalan ng paulit-ulit habang humahagulgol sa gitna ng malakas na ulan. Ngunit hindi ko na inihinto ang aking mga hakbang. Isinarado ko ang mabigat na bakal na gate, pumasok sa loob ng aking tahimik na bahay, at ibinaba ang aking basang payong. Nang makapasok ako sa aking silid tulugan, nakatayo sa tabi ng kama ang dalawang malalaking maleta na nakaimpak na. Tiningnan ko ang oras sa aking rilo, 9:00 na ng gabi. Ang aking flight patungong Zurich, Swiss ay nakatakda sa 11:00 ng gabi. Huminga ako ng malalim, pinalitan ng aking basang damit ng isang komportable ang pambiyaheng coat, at kinuha ang aking pasaporte. Ang nakaraan ay tuluyan ng nagwakas at ang pinto ng aking bagong buhay ay nakabukas na. Ang malakas at paulit-ulit na boses ng announcer sa pampublikong speaker ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ay umalingaw-ngaw sa buong departure hall. Huling tawag para sa mga pasahero ng Philippine Airlines Flight PR730 patungong Zurich. Pakiusap na magtungo na sa boarding gate 15. Nakatayo ako sa tabi ng malaking bintanang salamin ng VIP lounge. Hawak ang aking boarding pass at pasaporte. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng runway ay kumikislap sa gitna ng dahan-dahang paghina ng ulan. Ang lahat ng gulo sa Makati, ang skandal sa kumpanya ng mga Mendoza at ang maingay na lipunan ng Maynila ay tila napakalayo na mula sa kinalalagyan ko ngayon. Bumukas ang automatic sliding door ng lounge. Pumasok ang aking nakababatang kapatid na si Gabriel. Nakasuot siya ng isang simpleng lumang jacket, may mga itim sa ilalim ng kanyang mga mata, at halos payat na payat ang kanyang muka.
Nang makita niya ako mula sa malayo, huminto siya at hindi agad makalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hiya, takot, at labis na pagsisisi. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa aking pwesto. Nakatungo ang kanyang ulo habang mahigpit na nakahawak ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa. At mahinang usal ni Gabriel nang huminto siya sa aking harapan. Nalaman ko sa opisina mo na aalis ka na ngayong gabi. Gusto lang kitang makita bago ka lumipad. Hindi ako naparito para humingi ng pera. Tumingin ako sa aking kapatid. Sa kabila ng matinding kirot na ibinigay niya sa akin. Nang ibenta niya ang master code ng aking safe kay Doña Teresa, siya pa rin ang batang lalaki na ipinangako kong protektahan sa harap ng aming yumao na ama. Ngunit ang pagprotekta sa kanya sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanyang mga maling desisyon ay hindi na muling mangyayari. Inabot ko mula sa aking bag ang isang maikling folder na gawa sa mamahaling puting papel at inilagay ito sa kanyang mga kamay. Sinabi ko sa kanya na ang nasa loob ng folder ay ang sertipikasyon ng isang pampribadong Monteverde Education and Rehabilitation Trust. Ang pondo ay nakadesenyo upang direktang magbayad sa kanyang matrikula sa kolehiyo at sa kanyang buwanang tirahan sa ilalim ng strict supervision ng isang independent bank trustee. Wala siyang kakayahang mag-withdraw ng cash at sa sandaling bumalik siya sa anumang songbai o illegal gambling club, ang buong pondo ay otomatikong makakansela. Nang mabasa ni Gabriel ang mga probisyon ng folder, mabilis na pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng papel. Yumuko siya ng malalim sa aking harapan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat sa kahit anong tulong mula sa akin matapos ang ginawa niyang pagtataksil. Sinabi ko kay Gabriel na ang tulong na ito ay hindi dahil sa pagpapatawad sa kanyang ginawa, kundi ito ang aking huling tungkulin bilang nakakatandang kapatid upang matiyak na hindi siya tuluyang mabubulok sa lansangan. Sinabi ko sa kanya na ang utang na loob na nagpahirap sa aming dalawa sa nakalipas na mga taon ay pormal nang nagwakas ngayong gabi. Simula ngayon, ang bawat desisyon, ang bawat tagumpay at ang bawat kahihinatnan ng kanyang buhay ay nakasalalay na sa kanyang sariling mga kamay. Kinuha ni Gabriel mula sa kanyang jacket ang isang brown envelope at inabot sa akin. Sinabi niya na pumasok siya sa piskalya kaninang umaga upang ibigay ang opisyal na affidavit laban kay Doña Teresa kasama ang lahat ng patunay ng pagbabayad sa kanya ng 10 milyong piso bilang suhol sa saksi. Sinabi niya na ito ang unang hakbang na kayang gawin ng kanyang sarili upang tsuwakloy sa akin at harapin ang kanyang pansamantalang pananagutan sa batas. Tumingin ako sa aking kapatid nang may mahinang pagtango. Inabot ko ang aking kamay, inilagay ang aking palad sa ibabaw ng kanyang ulo at hinaplos ang kanyang buhok ng dahan-dahan, tulad ng ginagawa ko ng mga bata pa kami pagkatapos ng bawat bagyo. Sinabi ko sa kanya na magpakatuto siya sa kanyang buhay, maging isang marangal na lalaki, at wag na wag niyang ibebenta ang kanyang danggal para sa mabilis na pera. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa kanyang ulo. Kinuha ko ang aking maleta, tumalikod sa kanya, at naglakad patungo sa glass gate ng boarding area. Narinig ko ang mahinang sigaw ni Gabriel sa aking likuran habang pinagmamasdan niya ang aking pag-alis. Mag-iingat ka, Ate Felicidad! Maraming salamat sa lahat! Hindi na ako lumigon pa sa aking likuran. Ibinigay ko ang aking boarding pass sa ground crew, binigyan siya ng isang maikling ngiti, at pumasok sa malawak na jet bridge patungo sa sasakyang panghimpapawid. Nang mag-alas 11:30 ng gabi, ang malaking eroplano ng Philippine Airlines ay dahan-dahang umakyat sa madilim na kalangitan ng Maynila. Tumingin ako sa labas ng maliit na bintana habang ang mga ilaw ng lungsod ay dahan-dahang lumiliit at naglalaho sa ilalim ng makapal na ulap. Ang nakaraan, ang utang na loob, at ang matinding kirot ng Maynila ay tuluyan ng naiwan sa ibaba.
Sa pamamagitan ng malaking binta ng salamin ng aking bagong opisina sa Zurich, Switzerland, ang tanawin ng tahimik na Lake Zurich at ang mga nyebe sa tuktok na mga bundok ng Alps ay nagpapakita ng isang napakatahimik at magandang umaga. Ang lamig ng hangin sa labas ay malayo sa init at gulo ng Maynala, ngunit sa loob ng aking silid, ang amoy ng mainit na kape at ang liwanag ng araw ay nagbibigay ng matinding ginhawa sa aking puso. 6 na buwan na ang nakalipas. Mula nang lumipad ako patungo sa Europa, sa ibabaw ng aking mesang gawa sa malinis na oak wood, nakalapag ang aking bagong business card na may nakasulat na Felicidad Monteverde, Managing Partner, Monteverde Global Wealth and Trust Management. Sa tulong ng mga abogado at international banker sa Geneva, opisyal kong naitayo ang aking sariling wealth consulting firm na tumutulong sa mga kababaihan sa iba't ibang bansa upang protektahan ang kanilang mga ari-arian at mga karapatan sa pananalapi. Dahan-dahan kong inabot ang aking tablet upang tingnan ang mga balita ngayong umaga mula sa Pilipinas. Sa ibabang bahagi ng pahina ng Philippine Daily Inquirer, nakatala ang huling desisyon ng hukuman para sa pamilya Mendoza. Si Doña Teresa Mendoza ay pormal ng hinatulan ng korte ng 5 taong pagkakakulong para sa kasong syndicated tax evasion at fraud. Ang pinal na hatol ay hindi na maipagkakaila at ang kanyang pangarap na manatili sa tuktok ng mataas na lipunan ng Maynila ay tuluyan ng naglaho sa loob ng isang malamig na selda sa Correctional Institution for Women. Si Julian naman ay pormal nang nagdeklara ng personal bankruptcy. Ang mansyon sa Forbes Park, ang mga mamahaling sasakyan at ang natitirang mga ari-arian ng kumpanya ay isinubasta na ng gobyerno upang bayaran ang mga utang sa bangko. Ayon sa balita, si Julian ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang junior analyst sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. Isang malaking pagbaba mula sa dating pagiging bilyonaryong tagapagmana ng Mendoza Corp. Tiningnan ko ang mga balitang iyon nang walang kahit anong galit, dendam o pighati. Ang bawat tao sa mundong ito ay naniwala na ang kanilang mga maling desisyon ay walang kahihinatnan. Ngunit ang katarungan ay laging nahuhuli, ngunit hindi nakakalimot. Habang nakatayo ako sa tabi ng bintana, yumugyog ang aking personal na telepono. Isang video call mula sa aking ina sa Maynila ang lumabas sa screen. Nang i-accept ko ang tawag, nakita ko ang mukha ng aking ina na nakaupo sa sala ng aming lumang bahay sa Laguna. Mas maayos na ang kanyang kalusugan at ang aming kumpanya ng farm ay unti-unti nang nakakabawi sa tulong ng bagong pondo mula sa aking trust. Sa gitna ng aming pag-uusap, dahan-dahang pumatak ang mga luha sa mga mata ng aking ina. Sinabi niya sa akin sa pamamagitan ng nanginginig na boses ang kanyang matinding paghingi ng tawad dahil sa pagpilit sa akin na pakasalan si Julian 3 taon na ang nakararaan upang iligtas ang kumpanya. Sinabi niya na bilang ina, ang kanyang malaking pagkakamali ay ang pag-iutos sa akin na magsakripisyo para sa pamilya kapalit ng aking sariling kaligayahan. Mumiti ako ng napakahinahon sa aking ina. Sinabi ko sa kanya na ang nakaraan ay tapos na at wala na siyang dapat alalahanin pa. Sinabi ko na ang sakripisyong iyon, bagamat napakasakit, ay nagbigay sa akin ng matinding lakas at karunungan upang maging isang mas matatag na babae ngayon. Bago matapos ang aming tawag, inihayag ko rin sa aking ina ang pormal na pagbubukas ng Monteverde Women's Dignity Foundation sa Maynila, isang pribadong foundation na aking pinundohan upang magbigay ng libreng legal assistance at financial education para sa mga kababaihang Pilipina na nakakaranas ng pang-aabuso at pagtataksil sa loob ng kanilang mga kasal. Nang matapos ang tawag, kinuha ko ang aking coat at naglakad palabas ng gusali patungo sa isang maliit na cafe sa tabing hawa ng Lake Zurich.
Habang nakaupo ako sa labas ng cafe, pinagmamasdan ang mga puting gansa na lumalangoy sa malamig na tubig at ang liwanag ng araw na tumatama sa mukha ko. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang malamig na hangin ng Alps na pumasok sa aking mga baga. Isag hanging walang bahid ng hiya, walang gulo, at walang anumang utang na loob. Naramdaman ko sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang aking dangal ay hindi kailanman nakuha ng pamilya Mendoza. Ang aking karunungan ay hindi kailanman nabili ng pera. At ang aking hinaharap ay buo at maliwanag sa aking sariling mga kamay. Isang taon na ang nakalipas mula nang lisanin ko ang lungsod ng Maynila. Sa balkonahe ng aking tahanan sa Zurich, sa tabi ng mga bulaklak na kulay rosas at puti, nakatayo ang isang maliit na tiyao ng halaman. Isang halamang chiko, ang maliit na puno na inangkat ko mula sa Pilipinas. Sa kabila ng malamig na klima ng Europa, ang halamang yon ay patuloy na lumalago, naglalabas ng mga bagong berdeng dahon sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw ng tagsibol. Tulad ng halamang yon, ang isang tao ay kayang mabuhay at mamulaklak sa kahit anong lupain kapag ang kanyang mga ugat ay nakatatak sa matibay na pundasyon ng sariling danggal. Kumuha ako ng isang malinis na sulat kamay na papel at isinulat ang isang maikling mensahe para sa taunang ulat ng Monteverde Foundation sa Maynila. Para sa bawat kababaihang Pilipina na nakakaranas ng pait, pagtataksil at pang-aabuso sa loob ng pamilya o kasal, huwag ninyong kailanman isusuko ang inyong sariling dangal para lamang sa utang na loob o sa takot na mahusgahan ng lipunan. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong maging biktima ng kasakiman ng iba. Ang karunungan, ang integridad, at ang paggalang sa sarili ang inyong pinakamalakas na sandata. Kapag tinanggalan kayo ng pwesto sa mesa, huwag kayong magmakaawa. Tumayo kayo, buuin ang inyong sariling kaharian, at ipaalala sa mundo na ang isang babaeng may malinis na puso at matalas na isip ay hindi kailanman magiging sunod-sunuran sa sinuman. Ibinaba ko ang panulat at inilagay ang sulat sa loob ng sobre. Kinuha ko ang aking tasa ng mainit na tsa, lumapit sa gilid ng balkona, at pinalipas ang aking tingin sa malawak na kalangitan ng Switzerland. Ang hangin ng umaga ay malamig, ngunit may kasamang init ng bagong simula. Wala na ang mga gabi ng pag-iyak sa sulok ng mansyon, wala na ang takot sa mga maling akusasyon, at wala na ang mabigat na kadena ng nakaraan. Ako si Felicidad Monteverde. Binuo ko muli ang aking buhay mula sa mga guho ng pagtataksil, at ngayon, ako ay malaya, payapa at buo.